Good morning po. Mga kapatid, good morning po. Yan, purihin ng Diyos at maaari niyo pong batiin ng magandang umaga ang inyo pong mga kapatid at mga katabi po. Sige po, magbatian po tayo mga kapatid sa umagang ito. Good morning po sa ating lahat at sa mga pinagpala ng ating Panginoong Diyos. At sa umagang ito ay patuloy tayong pagpalain ng ating Diyos sa mga kanyang mga salita sa iba't ibang pamamaraan. Simula pa lamang ng Bible study, ng mga awitin, at sa mga mensahe na ating pong mapapakinggan sa umagang ito. Sige, ang pag-usapan po natin ay characteristics of fellowship. So, hali Okay, so part 2 na po yung ating pong pag-uusapan sa umagang ito. Kasi mahabang chapter yung pinag-usapan natin atong characteristic of fellowship Kaya hinatin natin sa dalawa. Kagaya ng pinag-usapan natin nung nakaraan, pursuing a purity of life and pursuing righteousness. So yun yung dalawang characteristics o katangian ng pakikisama sa ating Panginoong Diyos or fellowship with God. Di ba? Kasi sa mundo, pwede kang maging kaibigan. Pero mahirap magkaroon o makahanap ng totoong kaibigan. You can have hundreds, thousands of friends, but you can find minsan isa, dalawa, o 5 mga totoong kaibigan. And for this morning, mga kapatid, sa pakikisama sa Panginoong Diyos, the one who pursue to have a genuine love to their neighbor. So sa ikatlong pag-uusapan natin, sakop nito ang tatlong tema. At pinaigsian natin or kinonsize natin sa isang salita or sa isang sentence na kung sino man ang nagpupursigi o di kaya'y nagnanais na magkaroon ng buhay na pakikisama, pakikipag-ugnayan sa Panginoong Diyos, he or she must have a genuine love to their neighbor. So let us pray, mga kapatid. Panginoon na makapangyarihan, Ama namin, Panginoong Hesus, at banal na Espiritu, amin pong idinadalangin ang inyo pong mga salita ang siyang magbigay sa amin ng pangunawa at lubos na kapangyarihan sa pamamagitan ng karunungang mula sa inyo. Pagpalain nyo kaming lahat, Panginoon. Walang sino man, Panginoon, ang siyang maitaas at ibaba mo ang aming puso at isip sa inyo pong mga salita. Sa inyong kalooban, Panginoon, pagharian niyo po kami. Alisin niyo po sa aming puso ang katigasan at sa aming isipan ang maraming mga dahilan. Bagkus, Panginoon, may isabuhay namin ang tanging kalooban at salita po ninyo sapagkat yan ang sangkatangian ng mayroong pakikisama sa inyo. Salamat po, O Lord, sa pagkakataong ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Amen. So, pag-usapan natin ang tatlong bagay. Love that accompanied by action, love anchored in the truth, and love like Christ. So, pag-ibig na may kalakip na gawa, pag-ibig na nasa katotohanan, hindi sa mga bagay na kuro-kuro, at pag-ibig na tulad ng kay Kristo Jesus. In chapter 4, verse 21, gaya ng sinasabi ng ating Panginoon, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Not literally biological siblings, but in general sense, mga kapatid, neighbor, o sino man ang iyong katabi,
kasama sa bahay, kamag-anak, kakilala, o di kaya'y makakasalamuha. Love your neighbor. In Titus chapter 3, verse 3, sabi ng kasulatan, noong una, tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin. Bakit sinasabi sa atin sa umagang ito ang ganitong kataga na nasa kasulatan na Titus chapter 3? Sapagkat ang pag-ibig ay pumipili ng tao. Iyan ang pag-ibig ng makasanlibutan. At hindi pag-ibig sa Diyos o na nasa Panginoon. Ang pag-ibig ng nasa tao o sariling opinyon o sariling kaisipan o sariling pamamaraan, may pinipiling tao. May pinipiling sitwasyon at may pinipiling pabor. Di ba? But according to Titus, pinapaunawa sa atin, mga kapatid, tayo, noong dati nating buhay, kinapupuutan natin o kinapupuutan tayo ng iba at sila'y kinapupuutan din natin. Sa isang katagang tao o makatao, galit ka sa akin, galit din ako sa'yo. Di mo ko papansinin, wala kang pakialam, wala din akong pakialam sa'yo. Sabi nga ng kasulatan, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Bakit? Sapagkat yan ang larawan ng isang taong namumuhay sa kadiliman. Hindi lamang sa hindi siya nakakakilala sa Diyos, kundi yung sa kanyang sarili ay lumalakad taliwas sa gusto ng Diyos. Kaya sabi, naghari sa atin ang masamang isip at pagkainggit. Sila'y kinapuutan natin at tayo'y kinapuutan nila. Walang pag-ibig na galing sa Diyos ang siyang namumutawi, ninananaig sa bawat tao. Kaya nang nakita ng Diyos ang tao, simula pa lang noon, unang panahon, napakasama na ng nasa puso at isip ng mga tao. Kaya binago ng Diyos ang lahat. Ngunit ngayon, mga kapatid, ay binago na tayo ng Diyos dahil sa kanyang habag at pag-ibig. Sa habag ng Diyos sa atin at sa kanyang pag-ibig, mula sa kadiliman, tayo ay inilipat sa kanyang liwanag. From darkness to light. And ayon sa kasulatan, mga kapatid, we are no longer in the darkness of death. Wala na tayo doon sa kadiliman ng kamatayan. Nang dating nilalakaran natin, nang dating hantungan ay kamatayan. Ayon sa chapter 3 verse 14, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. And we are no longer chained by the power of darkness. Hindi ka na alipin ng gawa o isipang makasalanan. At we are no longer in the works of darkness. Kung hindi ka na alipin, ni hindi ka na masunurin o sumusunod sa gawa ng kasalanan. Bakit pinapaunawa ito sa atin ng Diyos? Bakit pinapaunawa sa atin na unang, sabi doon, dahil sa pag-ibig, o dahil ang pag-ibig sa mga kapatid, ay pagtalikod una sa gawa ng makasalanan na dati nating nilakaran. Kaya sabi ng verse 13, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuutan kayo ng sanlibutan. Yan nga yung sinasabi natin na hindi na tayo lumalakad or nasa dilim ng kamatayan. Bagkus may mga tao na nagtataka, bakit sa kabila ng lahat ng ginawa sa'yo, sinusuklian mo pa rin ng kabutihan. May mga taong ganyan. May mga Kristiyanong ganyan na pinagtatakahan ng mga kapitbahay nila. Dapat gumanti ka.
Pero ang sabi sa kasulatan, bago ka ni. Binago ka na ng Diyos. At tinatalikuran mo na ang mga gawa ng kasalanan. At ikalawa, dahil ang pag-ibig sa mga kapatid ay pagbabago ng ating sarili mula sa gawa na dulot ng kamatayan. Sabi ng verse 14, meron ba dyan? Verse 14, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Sige, sa next. Sapagkat iniibig natin ang mga kapatid, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Sino ang sinulatan ni Juan? Ang mga Kristiyano. At ang sabi niya, ikaw na Kristiyano ay umiibig na sa kapatid. Ngunit kahit ikaw na Kristiyano ay hindi umiibig sa iyong kapatid, ay nananatili sa kamatayan, sa bingit ng kamatayan. Kahit na si Cain at si Abel ay magkasama sa iisang tahanan, kahit hindi pa ganoon kagrabe ang kasalanan, pero bakit mayroong liwanag at kadiliman na nananatili sa loob ng tahanan na iyon? Dahil sabi sa kasulatan, masama ang mga gawa ni Cain, ngunit ang kanyang kapatid ay mabubuti. Kaya dito mga kapatid, sa ikatlo, dahil ang pag-ibig sa mga kapatid ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kapatid. So, una, sa pagtalikod, dahil sa pag-ibig sa kapatid, pagtalikod sa mga gawang makasalanan. Ikalawa, sa pagbabago ng ating sarili. At ikatlo, pag-aalay ng buhay para sa kanyang kapatid. Paano tayo darating sa puntong kaya mong ialay ang iyong sarili sa iyong kapatid, gayong hindi mo pa naman binabago ang iyong sarili, ni tinuturuan ng iyong sarili na pag-ibig ang siyang maghari o manaig sa iyo, sa salita, sa isip, at sa gawa. Diba? Kaya verse 16, dito natin nalalaman ng pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang buhay o ang ating buhay para sa mga kapatid. Mayroon sa kasulatan na sinasabing, hanggat kaya ninyo ay mamuhay kayo ng may kapayapaan. Pero dito sa verse 16, hindi sinabing hanggat kaya ninyo, ialay ninyo ang inyong buhay sa inyong mga kapatid. Hindi sinabi yun. Ang sinabi ng kasulatan, dapat ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Sabi ng verse 7, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, ano ang gagawin niya? Halimbawa, hindi naman ikaw ang gumagawa, pero yung kapwa mo, may sinasabi sa iyong anumang masakit na salita, may ginagawa sa iyo. O di kaya'y, sabihin na natin, sa madaling salita, may ibang maling gawi ang ibinibigay o ginagawa sa iyo ng iyong kapwa. Ano ang gagawin mo? Kaya sabi, mga kapatid, may narinig ba kung di ka narinig? Kaya ang sabi doon, kapag nakita niya ang isang kapatid na may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi ba niyang siya'y umiibig sa Diyos? Who is my neighbor? Sabi nung mga Pariseo at Saduseo. Sabi ni Jesus, ito yung iyong neighbor. Yung mga sinasabihan mong mga aso, yung mga malalayo sa iyong loob, yung mga taong may ayaw sa'yo,
Di ba? Kasi yung in-example ni Jesus, yung Samaritano eh. Ni hindi nga nila mabanggit yung salitang Samaritano eh. Eh sabi yung pong huling tao na tumulong. Tinanong ni Jesus, sino sa tingin mo yung gumawa o kapitbahay ng tao na yun na halos patay na nakahandusay? Sabi ng Pariseo, kahit alam niya yung Samaritano tinutukoy ni Jesus, eh hindi niya mabanggit. Bakit kamo? Kasi ang tingin niya sa mga tao na yon, kaaway. Mga walang kwenta. Sabi ko nga kanina, mga aso. Ganon ang tingin nila. Pero, sabi ng Panginoon sa atin, humingi lang ng tulong. Humingi lang ng kakaperanggot. Dahil siguro, dumating sa puntong dinisiplina, ipinarusahan ng Diyos, ikaw naman na Kristiyano ay pinagpala, buti nga sa'yo. Ganun ba dapat? Thank you Lord kasi dininig mo yung dalangin ko. Ikaw pala yung nag-pray para para makawawa yung tao na na pangalan nito, na gumagawa sa iyo ng masama. Diba? Ano sabi ni Jesus? If they persecute you, pray to bless them. If they something against you, pray to God to bless them. Panalangin mong pagpalain sila. Hindi mo panalangin na, Lord, pagtanggol mo ako. Sa panahon yun ni David. Hindi ka na sa panahon ni David. Sa panahon ka na ng Panginoon. And you must exercise the love of God. The love like Jesus. Sabi ng Matthew chapter 25 verse 34, kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halik kayo, pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sumagot yung mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayong nakitang nagutom at aming pinakain o nauuhaw at aming pinainom? Kailan po namin kayo nakitang naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamitan? Kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. At sasagot din sila, Panginoon, sabi sa sumunod, sasabihin naman ng mga nasa kaliwa, sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Yan yung doktrina or yung aral. Ang pahapayawan ko lang. Ang impyerno hindi ginawa para sa tao. Ang impyerno ginawa para sa mga diablo at sa mga masunurin niyang mga kampon. Never na ginawa ng Diyos ang impyerno para sa tao. Bakit may mga tao sa impyerno? Kasi sumunod ang tao sa lakad ng diablo, ng kasamaan. Pero never na inilaan ang impyerno na yon para sa napakabuti niyang likhang mga tao. So yun lang yung natin. Kasi dito yan mababasa. Verse 42, sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, ni hindi ako pinainom nung ako'y nauuhaw, ni hindi ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan nang ako'y hubad, hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? Sabi ng Panginoon, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan.
itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. So ganun pala no, na-realize ko lang para sa sa reflection na yan. Kasi may kaisipan kahit Kristiyano o hindi Kristiyano, kapag naging pagpapala ka sa iba, pagpapalain ka din ng Diyos. Kapag gumagawa ka ng mabuti sa iba, babalik sa iyo ang kabutihan ng Diyos. Kaya kung minsan ang Kristiyano gumagawa ng mabuti kasi gusto nilang may balik na mabuti. Maling kaisipan. Hindi ko sinasabing masama. Pero maling kaisipan na pundasyon. Ito pala ang isang magandang kaisipan when you do good for someone. Ako ang inyong binigyan. Dahil pala sa Panginoon, kaya ka gumagawa ng mabuti. Dahil pala sa Panginoon, kaya mo pinaparanas ang pagpapala sa ibang tao. Dahil pala sa Panginoon, kaya mo pala gagawin ito sa iyong kapwa. Hindi dahil sa pagbabalik o may ibabalik ang Diyos, kundi dahil sa Panginoon. Para sa Panginoon. So yun pala yung magandang kaisipan na ipinapaunawa sa atin ng Panginoon. Sabi ko nga, hindi yan masama. Kung nasa isip ninyo, kasi yun naman din yung kasulatan eh. Sabi ng kasulatan, ang Diyos na siyang pinagmumula ng mga pagpapala, ang siyang patuloy pang mananagan o magbibigay ng kasaganahan sa inyo kapag lalo pa kayong nagiging kanyang instrumento. So, yun naman talagang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga lamang, sabi ko, nagiging abusado kahit ang Kristiyano na gumagawa pala tayo ng mabuti, hindi sa pundasyong para sa Panginoon, kundi para sa pagpapalang babalik. So, anong punto, mga kapatid? Sabi ng kasulatan, kung pinagkaitan niya ng tulong ang isang tao ni ang kanyang kapatid, masasabi ba niyang umiibig siya sa Diyos? At dito sa mga binasa natin, mga kapatid, malinaw sa bawat isa nang sinasabi ng kasulatan sa atin na hindi tayo pumipili ng mga tao na siyang tutulungan lang. Hindi porket kaaway, hindi porket may sinabi sa iyo, hindi porket ayaw mo sa tao, ni ayaw mo sa ugali niya, ni ayaw mo sa sinabi niya, ni ayaw mo sa kung ano man, ang ayaw mo sa kanya, nung simulan pa lang inayawan mo siya, nagkamali ka na. Sabi ng verse 18, mga minamahal, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin sa pamamagitan ng gawa. Sabi ng kasulatan, masasabi mo bang iniibig mo ang Diyos? Gayong yung taong nakikita, nahahawakan, nasa harapan mo, na humihingi ng tulong, di mo kayang tulungan. Kung isigin tayo ng ating budhi dahil sa pagkakasalang ito, mga kapatid, sabi ng chapter 5, verse 20, sakali mang tayo'y usigin ito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. John reminds us that God is greater than our feelings of guilt. And He is greater than the mistake we make when we sin. Kumisan, siguro sa mga nasabi natin, na-reflect natin yung ating sarili. Ganito pala yung nagawa ko. Ganito pala yung naging action ko sa ibang tao. Nataliwas sa sinasabi ng Diyos. Sabi ng Panginoon, God is greater than our feelings of guilt. And the effects, mga kapatid, o yung resulta nito sa pag-ibig
sa ating mga kapatid, sabi ng 19 first words, dito nga natin matitiyak na tayo'y nasa panig ng katotohanan by loving your brethren. Dito mo pala matitiyak sumusunod ka sa yapak ng Diyos kapag minamahal mo ang iyong kapatid o mga kapatid. Kapag laging bukas ang iyong mga kamay kung sino man ang kinakailangan ng tulong. Kaya sabi ng sumunod, at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Kaya kung minsan, kapag may nagawan o ninasabihan tayo ng hindi tama, minsan hindi ka makapanalangin. Matibay ka na lang kung nakakapanalangin ka pa. Kapag nakagawa ka ng mali sa iyong kapwa, na alam mong nagawan mo ng mali o nasambayan mo ng kamalian. Matibay na lang yung loob mo na kaya mong makapanalangin, na walang iniindang tawag o kumbaga ng guilt. And sabi pa sa verse 21, sa ikalawa, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, sabi doon, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Sabi doon, ang epekto, una, katahimikan ng ating budhi. Kapag minamahal natin yung ating mga kapatid. Ikalawa, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. At ang ikatlo, sabi nga ng chapter 4 verse 17, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. So, sa ibang salita, ang pag-ibig ng Diyos ay nangyayari pala sa buhay mo, kaya't panatag ang iyong kalooban para sa araw ng paghuhukom. So, ganoon kabigat ang sinasabi ng Panginoon sa atin sa pagharap sa Diyos. Makakaharap pala tayo ng may panatag na kalooban kapag patuloy mong tinuturuan ang iyong sariling gumawa at magmahal sa iyong mga kapatid. Nandoon yung kapanatagan na kapag humarap tayo sa Diyos, alam mo sa iyong sariling ginawa mo yung kalooban niya. Kaya si Pablo nung nakaraan, di ba? Sabi ni Pablo, I have finished the race, I kept the faith. Kaya panatag si Pablo dahil alam niya sa kanyang sariling nanatili siyang tapat sa Panginoon. Sa pangatlo, tinanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. So, sa isang banda, mga kapatid, sa pag-ibig sa ating mga kapatid, ang sabi ng kasulatan, anumang hilingin natin, kung ito'y kalooban niya, sabi niya, tinatanggap o tatanggapin natin. Dahil sa pag-ibig sa kapatid. Bakit natin pinag-uusapan, mga kapatid, ang mga bagay na ito? Sapagkat yan dapat ang katangian ng isang Kristiyano. Yan dapat ang isang larawan ng isang taong may pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yan dapat ang nakikita sa ating lahat. Kahapon nga lang, may napakinggan ako eh. Talagang, napapanood eh. May hindi Kristiyano. Then nakikita niya nga daw yung kanyang kapitbahay na Kristiyano. Tapos ang sinasabi, yung nanay nila, ganda, ang yaman-yaman, pero pinapatulog sa labas. Baka nainitan daw. Baka nainitan naman. Kaya nagpaparas. Sa isang punto, mga kapatid, nakikita ng iyong mga tao sa iyong paligid, anong klaseng Kristiyano ka. Hindi maitatanggi sa Diyos at sa mga tao sa iyong paligid. Kaya kung bumaba sa paglilingkod, kung nakikita nga ng aking asawa,
na hindi ako karapat-dapat. Kaya sabi ko, kaya pag misa, kung makita ninyo, sana wag na. Nawala na ako sa paglilingkod. Isa lang sa conclusion diyan. Si Sister Susain, hindi nakita si Brother Larry na tapat sa buhay Kristiyano. Bakit? Kasi matindi ang responsibilidad ninyo, nating lahat, bilang isang Kristiyano. You are the light and the salt of the earth. Kayo yung liwanag at asin ng sanlibutan. At kung ang asin ay mawalan ng alat, anong pakinabang nito? Wala. Tatapong ka lang sa lupa. Kaya ganun ka-importante. Ang pinag-uusapang nating katangian o karakteristik ng isang taong may kinikilala at nakikipag-ugnayan o tinatawag na Kristiyano. Take note mga kapatid, obeying God to love our neighbor is God's way and manifestation of our intimate relationship with Him. Gusto mong matiyak ang iyong malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos? Paano ka umiibig sa iyong kapwa? Gusto mong matiyak na may lalim na ang iyong pakikipagsama sa Panginoon? Gaano ka umiibig sa iyong kapwa? Sabi ng verse 24, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Doon nga sa men's or equipping men, pinag-usapan namin yung obedience. At sa obedience na yun, o pagsunod sa Diyos, doon mo makikita ang pakikipag-ugnayan ng Diyos, o na pakikipag-ugnayan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo sa buhay mo, sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. At sabi ng Panginoon, kung minamahal mo ako, if you love me, keep my commandments. Kung talagang mahal mo ko, susundin mo ang utos ko. At ang sabi ng chapter 3 verse 11, ito ang mensaheng narinig ninyo sa simula pa, magmahalan kayo. Hindi sa salita, kundi sa buhay. Mahalin ninyo ang sinumang makikita at makakasalamuhan. Patuloy mong isabuhay, isagawa ang pag-ibig na natutunan mo sa Diyos. Kahit mahirap, kahit parang lugi ka, kahit parang unfair. Dahil ginagawa mo yun, ang sabi ng kasulatan, kung ginawa mo sa akin ito, kasi ginawa mo ito sa iyong kapwa. Kung ginawa mo ito sa iyong kapwa, ginawa mo sa akin ito. Because love is from God. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Dahil, sabi ng verse 19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Bakit mo ipagpapatuloy isa sa buhay ang pag-ibig? Sabi ng kasulatan, una nung verse 7, dahil mula sa Diyos ang pag-ibig at ibinabahagi mo yan dapat sa lahat. At ang ikalawa, dahil una ang Diyos ang umibig sa iyo. At ang ikatlo, sabi doon, God loves us first. Sabi ng verse 9, inihayag ng Diyos at yung pag-ibig na ito na inihayag ng Diyos, hindi ito sa pamamagitan ng salita, kundi pinakita
niya ito. Sabi nga, isinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang sa pamamagitan ng pag-ibig o dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagkaroon ka ng buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang lahat ng ating kasalanan. Tayo na minsang lumaban sa Diyos, na minsang rebellious sa Panginoon. And yet, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa ating lahat, mas pinanaig ng Diyos yung pag-ibig niya kaysa paghatol. Mas pinanaig ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa iyo kaysa parusahan ka. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi ikaw ang inialay sa krus. Si Kristo para sa iyo. And that's the manifestation of God's love. Yun ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga mga kapatid, sabi ng chapter 4, verse 11, mga minamahal, mga kapatid, paalala natin sa ating lahat, sa ating sarili. Kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa atin, dapat ganoon din tayo magmahalan. Kailan may wala pang nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at napangyayari sa atin ang kanyang pag-ibig. And that's the message of God to manifest the katangian ng isang taong kumikilala at nakikipag-ugnayan sa Diyos. So tayong po lahat ay maaaring magsitayo, mga kapatid, sa pagbasa ng ating kasulatan sa muling paggunita ng larawan ng pag-ibig ng Diyos. Ayon sa Juan chapter 10, verse 11, 14, and 15, sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, sabi ng Panginoon. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Hay pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Maaari ko pong bigyan ng ilang segundo ang bawat isa sa paggunita sa kahalagahan ng buhay, ng katawan at dugo ng ating Panginoon na inialay sa ating lahat. Sa paglapit natin sa Panginoon, muli nating alalahanin, mga kapatid, ang dakilang pag-iibig na ibinuhos sa buhay nating lahat. Dakilang Diyos, Ama namin, Panginoon, salamat po sa patuloy na pagpapala niyo sa amin. Lalo't higit, O Diyos, sa pagkakataong muling gunitain ang pag-ibig na inialay ng aming Panginoong Hesus. At kayo rin po, para sa aming ikabubuti, ikaliligtas, at ikapipisan po namin sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na siyasatin niyo po ang aming puso at isip, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesus ay nililinis kami
mula sa lahat ng hindi tamang gawi, isang makasalanang gawa, Panginoon, mga maling isipan at mga masamang pananalita. At dalangin namin, O Diyos, sa muling paggunita ng kalarawan ng inyong anak, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo na naibuhos para sa amin. Dakilang Diyos, idinadalangin namin na patuloy mong siyasatin ang aming sarili at maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa muling paggunita at pagtanggap ng mga ito. Dalangin namin sa pagtanggap na ito, O Diyos, ay hindi maging kahatulan, bagkus maging pagpapala sa bawat isa at patuloy sa aming puso at isip na maitanim, O Diyos, kung gaano mo kami inibig, ay gayon din nawa kaming umibig at siyang maitanim at ang pag-ibig na ito'y maitanim sa aming puso, sa aming buhay at maisagawa naming lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito at sa inyo ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian sa isang pangalan ng aming Panginoong Hesus kasama ng banal mong Espiritu. Ito pong aming dalangin. Amen. Mari na po na magsiupo, ma'am.